Pasintabi po sa mga nag-aalmusal, isang putol na paa ang inanod sa dalampasigan sa Calatagan, Batangas. Sa Cotabato City naman, hulikam ang suntukan ng dalawang driver sa gitna ng kalsada. Yan ang unang balita ng host ng GMA Regional TV Early Edition na si Caitlin Revilla. Caitlin? Maayong aga, Susan. Agawan ng pasahero umano ang dahilan kung bakit nagsuntukan ang dalawang PUV driver sa Cotabato City. Nagmistulang boxing ring ang kalsadang ito sa Cotabato City matapos magsuntukan ang dalawang driver ng pampasaherong sasakyan. Nag-viral sa social media ang insidente. Nagkainitan daw ang dalawa dahil sa agawan sa pasahero. Hindi ito na-blotter o na-report sa estasyon ng pulisya. Reminder lang po doon sa mga drivers, lalo na sa pampasaherong jeeps, maging mahinahon po tayo sa lansangan at magbigayan po para po maiwasan natin yung mga ganitong senaryo o insidente po. Lumipat na sa pagtatanim ng mais ang magsasakang si Romeo na taga-barangay Sungkoy, Calasiao, Pangasinan. Hindi raw malakas sa patubig ang mais, kaya tamang-tama ngayong nararanasan ng El Nino. Ang problema, unti-unting sinisira ng uod ang kanyang mga tanim. 1 hanggang 2 pulgada ang haba ng peste na tumama sa kanyang taniman. Hindi nalalaki yung mais, kapag hindi mo ma-sprayan, dapat ma-sprayan lahat ng mais para maalis yung uod, mamamatay lahat. Nalulugi kami. Sa mga puunan, nasisira yung tanim namin. Kung hindi maaagapan, pihadong malulugi raw silang mga magsasaka. Nanawagan sila sa lokal na pamahalaan ng malawakang pag-spray kontra peste sa mga maisan. Sabi ng Municipal Agriculture Office, posibleng fall army worm ang tumamang peste sa mga maisan. Bagamat patuloy pa rin ang monitoring at validation, tiniyak ng otoridad na kontrolado na ang sitwasyon at may mga mitigation measure na silang ginagawa. Sa dalampasigang ito, sa Barangay Bagong Silang, natagpuan ng isang roving lifeguard ng isang beach resort ang isang putol na paa ng tao. Sa tingin ko po ito ay sa adult na po ito kasi medyo malaki-laki na po yung paa niya at tingin ko po ay ito ay sa isang babae. Sa tingin ko lang po hindi pa ako sigurado, wala pa po kami matibay na ebidensya. Pero sa hugis po at sa balat, ay tingin ko po sa babae. Or baka lang po ito ay sa epekto ng dagat, kaya po ito yung puting-puti. Nasa isang punerarya na ang natagpuang paa. Kumuha na rin ng DNA samples ang Soco, Batangas para dalhin sa forensic unit ng Camp Crame. Pansamantala munang ilalagak sa punerarya ang natagpuang paa habang nagpapatuloy ang investigasyon ng otoridad. Yan ang latest mula dito sa Iloilo City. Samantala sa mga kapuso natin sa Western Visayas, abangan ng GMA Regional TV Early Edition mamaya pagkatapos ng unang hirit. Susan? Maraming salamat, Caitlin Revilla. Mauna ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.